Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Sa madaling araw ng ika-5 ng Hulyo 2001, isang tahimik na kalye sa lungsod ng Moorpark, California ang naging sentro ng isang misteryo na agad magpapakaba sa buong komunidad. Katatapos lamang ng mga selebrasyon para sa Araw ng Kalayaan at karamihan sa mga tao ay natutulog na matapos ang mahabang gabi ng paputok at kasiyahan. Ngunit habang unti-unting nanahimik ang bayan, may isang pangyayari na hindi inaasahan na naganap. Sa bandang 4:00 ng umaga, isang pribadong gwardya ang nag-iikot sa isang komersyal na bahagi ng Moorpark. Binabantayan ang mga lokal na negosyo. Habang nagmamaneho siya sa isang bakanteng bahagi ng kalsada, nakarinig siya ng ilang matatalim na putok mula sa kalapit na kalye. Dahil sa kasagsagan ng holiday, inakala niyang mga paputok iyon. Ngunit nakaramdam siya ng kaba, kaya't nagdesisyon siyang siya sa atin. Pagliko niya sa kanto, nakita niya ang isang sasakyan na nakahinto sa gitna ng kalsada. Sa kakaibang posisyon, nakaandar ang makina, nakabukas ang mga ilaw, at ang mga wiper sa harap ay patuloy na gumagalaw sa parehong ritmo. Bukas ang pinto ng driver, ngunit walang tao sa loob. Ramdam niya agad na may mali sa tanawing iyon. Lumabas ang gwardiya sa kanyang sasakyan at lumapit sa kotse. Isang tsinelas ng babae ang nakahiga sa aspalto, habang ang isa pa ay naipit sa ilalim ng upuan ng driver. Sa loob ng sasakyan, may madilim na pulang mantsa na kumakalat sa interior. Nang mapagtanto niyang dugo ito, umatras siya at tumawag sa pulisya. Dumating ang mga pulis ng ilang minuto lang at agad nilang sinigurado ang lugar. Sa mas malapit na inspeksyon, natuklasan nila ang maraming butas ng bala sa windshield at sa gilid ng bintana ng driver na ganap na nabasag. May mga kalat na balat ng bala sa paligid. Kumpirmado rin ng mga eksperto sa ballistics na ang mga putok ay mula sa isang AK-47, isang nakakabahalang tuklas sa isang suburban na lungsod tulad ng Moorpark. Sa kabila ng dami ng dugo sa loob ng sasakyan, napansin ng mga investigador ang isang bagay na labis na nakakabahala. Walang kahit isang patak ng dugo sa labas ng sasakyan. Ipinapahiwatig nito na hindi lumabas ang driver. Malamang ang sino mang bumaril ay kinuha siya mula sa lugar ng pangyayari. Agad na natukoy na ang kotse ay isang rental na nakarehistro sa isang 20 taong gulang na babae na nagngangalang Megan Barroso. Balikan muna natin ang buhay ni Megan. Ipinanganak si Megan Barroso noong ika-15 ng Marso, 1981 at 81 sa Camarillo, California. Noong bata pa siya, naghiwalay ang kanyang mga magulang at nanirahan siya kasama ang kanyang ina. Bagamat aktibong nakikilahok pa rin sa kanyang buhay ang kanyang ama. Bilang isang bata, natuklasan ni Megan ang kanyang hilig sa sayaw, isang bagay na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa at kasiyahan. Naging mahalagang bahagi ito ng kanyang pagkatao. Sa kanyang kabataan, nawalan ng trabaho ang kanyang ina sa isang lokal na ospital, kaya kinailangan nilang lumipat sa maliit na bayan ng Templeton. Ilang oras ang layo. Mahirap para kay Megan ang pagbabago. Kinailangan niyang iwan ang kanyang paaralan, mga kaibigan, at ang pamilyar na buhay na mahal niya. Ngunit nakibagay siya at nakapagtapos ng high school. Pagkatapos ng pagtatapos, nagpasya si Megan na bumalik sa mas malapit na lugar sa kanyang pamilya. Nagrenta siya ng maliit na apartment sa Moorpark. Nag-enroll sa lokal na community college at nagtrabaho bilang assistant sa purchasing department ng isang kumpanya ng paggawa ng damit. Plano niyang mag-transfer sa isang universidad sa hinaharap, kahit hindi pa niya tiyak kung ano ang nais niyang pag-aralan. Inilarawan siya ng mga kakilala bilang mabait, responsable at madaling pakisamahan. Iwas siya sa alitan at walang kilalang kaaway. Hindi rin siya sangkot sa anumang komplikadong relasyon. Sa panahong iyon, bagong nag-asawa ang kanyang ama at may bagong panganak na anak na lalaki. At sinikap ni Megan
na bumisita at makasama ang lumalaking pamilya. Ang kanyang buhay ay tila maayos, puno ng pangako at patungo sa positibong direksyon. Noong ika-4 ng Hulyo 2001, nagplano si Megan na gugulin ang buong araw sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagsimula ang hapon niya sa bahay ng kaibigang si Lindsay, kung saan may ginaganap na family barbecue. Ang kapaligiran ay masaya at magaan, puno ng tawanan, pagkain at kwentuhan. Paglapit ng gabi, inimbitahan ng grupo sa isang beach party sa kalapit na bayan. Iniwan ni Megan ang kanyang kotse sa bahay ni Lindsay at hinatid sila ng mga kaibigan papunta sa party. Ilang oras silang nagkwentuhan at pinanood ang mga paputok na nagliyab sa kalangitan. Pagkatapos, dumaan pa sila sa bahay ng isa pang kaibigan bago tuluyang bumalik sa bahay ni Lindsay bandang 2:00 ng madaling araw. Dahil alam na magkakaroon si Megan ng trabaho kinabukasan, inalok siya ni Lindsay na manatili sa bahay nito sa magdamag. Mabagal ang biyahe pabalik sa apartment ni Megan at gabi na. Magalang itong tinanggihan ni Megan. Nais niyang umuwi at magpahinga sa sarili niyang kama. Habang nagyayakap bilang pamamaalam, aksidenteng nahulog ni Megan ang kanyang bag sa lupa at kumalat ang laman nito sa driveway. Magkasama nilang pinulot ang mga gamit. Sa kalituhan, hindi sinasadyang napulot ni Megan ang cellphone ni Lindsay imbes na kanya. Ilang minuto lang matapos umalis si Megan, napansin ni Lindsay na nawawala ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang kanyang numero mula sa landline at sumagot si Megan. Nang maunawaan ang pagkakamali, bumalik si Megan sa bahay ni Lindsay, ibinalik ang telepono, at muling umalis. Isang maliit at ordinaryong pangyayari ito, ngunit ito ay magiging isang sandaling sisihin at tatatak sa lahat ng sangkot. Bandang pagitan ng 3:00 at 4:00 ng umaga, habang nagmamaneho si Megan mag-isa sa Moore Park, may isang sasakyan na sumalpok sa gilid ng kanyang kotse mula sa driver's side. Ipinakita ng mga datos na na-recover mula sa sasakyan na mabilis na pinalakas ni Megan ang takbo, tila sinusubukang makatakas. Naniniwala ang mga investigador na mabilis na tumakbo ang salarin at nawala sa paningin. Sa kalaunan, huminto si Megan sa isang traffic light. Marahil inisip niyang tapos na ang banta. Ngunit malayo pa sa katapusan ang panganib. Mula sa posisyon ng kaunti lang sa harap ng intersection, nagpaputok ang salarin. Ilang bala ang tumama sa windshield, ngunit sa simula ay hindi tumama kay Megan. Tinapakan muli niya ang gas, desperadong sinusubukang makatakas. Habang dumadaan ang kotse niya sa harap ng salarin, isang huling bala ang tumama sa tiyan ni Megan. Sugatan at nawala ng kontrol. Pumutok ang kotse niya sa gitna ng kalsada at huminto. Sa loob ng sasakyan, inabot ni Megan ang kanyang bag. Marahil sinusubukang kunin ang kanyang telepono. Kumalat ang dugo sa interior ng kotse. Bago pa man siya makatawag ng tulong, lumapit ang salarin sa kanyang sasakyan. Ang nangyari pagkatapos nito ay nanatiling misteryo sa loob ng ilang linggo. Nawala si Megan Barroso sa dilim. Ginamit ng mga search dog ang amoy ni Megan mula sa kotse. Ngunit tumigil lamang ang pagsunod sa maikling distansya na nagpapatibay sa teorya na siya ay pinilit na sinakay sa ibang sasakyan. Kinuntak ng mga detective ang lahat ng ospital sa lugar, ngunit walang tala na na-admit si Megan. Walang nakasaksi, walang surveillance camera, at walang banyagang fingerprint sa loob ng kotse. Habang kumakalat ang balita tungkol sa pag-atake, kumalat ang takot sa komunidad. Isang batang babae ang binaril at dinukot sa isang tahimik na suburban na kalye, at ang responsable ay nananatiling malaya. Para sa mga investigador, nagsimula na ang laban sa oras. Sa mga araw na sumunod sa pagkawala ni Megan Barroso, mabilis kumalat ang takot sa buong Ventura County. Nagbigay ng babala ang mga news outlets sa mga residente na posibleng target ng armado ang mga babae sa kalsada. Nagtayo ng mga checkpoint ang pulisya
kinuwestiyon ang mga driver, at humingi ng tulong mula sa publiko para sa anumang impormasyon. Gaano man ito kaliit, daan-daang tip ang dumating, ngunit karamihan ay hindi nagbunga. Nagtrabaho ang mga detective ng walang tigil. Sinusundan ang huling galaw ni Megan at ini-interview ang lahat ng nakakakita sa kanya noong gabing iyon. Inilarawan siya ng kanyang mga kaibigan at pamilya bilang maingat at matino. Hindi siya nanganganib, hindi nakikisalamuha sa mapanganib na tao, at hindi kailanman nagbanggit na siya'y pinapahamak. Walang kahina-hinalang tawag sa telepono, walang nakababahalang tala sa kanyang diary, at walang palatandaan na inakala niyang may sumusunod sa kanya. Pansamantala, tiningnan ng mga investigador ang posibilidad ng isang road rage incident na lumala. Ngunit dahil sa kalupitan ng pag-atake, ang paggamit ng assault rifle, at ang malinaw na pagdukot, lumalabas na mas malala at mas madilim ang motibo. Ang sinumang kumuha kay Megan ay handa at planado ang ginawa. Habang lumalawak ang paghahanap, sinuri ng mga opisyal ang mga kalapitan na burol, bangin at tabing ilog. Dumaan ang mga helicopter na may infrared camera sa mabatong lugar. Inulit-ulit ng mga search dog ang paghahanap sa lugar. Ngunit wala pa ring bakas ni Megan. Lumipas ang mga araw at unti-unting humina ang pag-asa. Ngunit halos 3 linggo pagkatapos, nagkaroon ang kaso ng dramatiko at hindi inaasahang twist. Noong ika-26 ng Hulyo 2001, tumugon ang pulisya sa isang kalapit na bayan sa isang ulat ng simpleng pagnanakaw. Isang homeowner ang inakusahan, ang kanyang kapitbahay. Isang 31 taong gulang na lalaki na nagngangalang Vincent Sanchez na pumasok sa kanyang bahay. Naaresto si Sanchez nang walang insidente. Sa panahong iyon, tila walang kaugnayan ng insidenteng ito sa pagkawala ni Megan Barroso. Ngunit habang nasa kustodya, tumawag si Sanchez sa isa sa kanyang mga roommate. Humiling siya na tulungan siya. Kunin ang isang bag na itinapon niya sa isang dumpster malapit sa bahay at itapon ito. Inakala ng roommate na naglalaman ng bag ng ninakaw na gamit mula sa burglary, kaya pumayag siyang tumulong. Nang kinuha ng roommate ang bag mula sa dumpster at binuksan ito, agad niyang napansin na mayroong malubhang mali. Sa loob nito ay may mga videotape. Ang kuryosidad ay mabilis na napalitan ng takot nang patakbuhin niya ang isa sa mga tape. Ipinapakita sa footage ang mga kababaihang nakatali, may takip sa mata, at inaabuso ng isang lalaki na may suot na ski mask. Tahimik na nakikipag-usap ang salarin sa kanyang mga biktima. Agad na nakilala ng roommate ang tinig. Ito ay si Vincent Sanchez. Ilan sa mga video ay kuha mismo sa bahay na kanilang pinapamagitan. Labis na nabigla at natakot, tumawag ang roommate sa pulisya. Agad nilang narecover ang bag at kumuha ng search warrant para sa kwarto ni Sanchez. Ang kanilang natagpuan ay nagpatunay sa kanilang pinakamalalang takot. Sa loob ay may mga kutsilyo, posas, baril, panty ng kababaihan, mga personal na gamit, at 12 ng larawan ng kababaihan sa mga hindi angkop na posisyon. Kasama sa mga larawan, ang long-term girlfriend ni Sanchez. Agad na naunawaan ng mga investigador na hindi na sila humaharap sa isang krimen lamang. Sila ay nakaharap na sa ebidensya ng isang hayok sa laman. Habang sinusubukan ng mga detective na kilalanin ang mga babae sa video, kinuha nila ang tulong ng criminal profiler na si Sharon Hagen, na matagal nang nagtratrack ng serye ng mga panghahalay sa rehiyon. Agad niyang nakilala ang ilan sa mga biktima. Sa paglipas ng mga taon, mahigit sa 100 ng kababaihan ang nag-ulat ng halos magkakaparehong karanasan. Sinusundan, dinukot gamit ang kutsilyo, inaabuso, at pagkatapos ay pinakakawalan. Naging kumbinsido si Hagen na si Vincent Sanchez ang responsable sa lahat ng ito. Isang kaso ang tumatak sa kanila. Ilang araw bago mawala si Megan, isang 22 taong gulang na babae na nagngangalang Donna ang nagulat
na dinukot sa kalye ng isang lalaking nakaitim ang damit. Pinilit siya nitong sumakay sa sasakyan, ginalaw, dinala sa isang bahay, at nakakagulat. Pinatahan siya at pinakawalan pagkatapos ng pangyayari. Binigyan ni Donna ang pulis ng detalyadong paglalarawan ng kanyang salarin. Nag-ayos ang mga investigador ng isang lineup at agad niyang nakilala si Vincent Sanchez. Habang mas malalim na siniyasatan ng mga detective ang nakaraan ni Sanchez, lumitaw ang isa pang kritikal na detalye. Isa sa mga roommate ni Sanchez ang nagmamay-ari ng AK-47 assault rifle at madaling ma-access ito ni Sanchez. Nang sinuri ng pulis ang baril, napansin nilang may kulang, ang cleaning rod ng rifle. Isang kaparehong rod ang natagpuan malapit sa iniwang kotse ni Megan. Hindi mapapasubalian ang koneksyon. Bumalik ang mga pulis sa bahay ni Sanchez at nagsagawa ng isa pang search. Sa pagkakataong ito, napansin nila ang isang bagay na dati ay hindi napansin. Isang jacket ng babae na nakahiga sa sahig. Kapareho ito ng suot ni Megan noong gabing siya ay nawala. Kinumpirma ng laboratory test ang presensya ng dugo ni Megan. Samantala, nagbahagi ang mga roommate ni Sanchez ng nakakabahalang ulat tungkol sa kanyang kilos noong ika-4 ng Hulyo. Pagkatapos ng selebrasyon, natulog ang mga ito, iniwan si Sanchez mag-isa sa living room. Nang magising ang isa sa kanila, bandang 2:00 ng madaling araw, wala si Sanchez. Bandang 4:00 ng umaga, nakita siyang nasa labas habang agresibong nag-i-scrub ng kanyang pickup truck. Pagdating ng umaga, malinis na ang interior ng truck at may bagong gas-gas sa gilid. Hindi maikakaila ang oras ng pangyayari. Sa harap ng napakaraming ebidensya, sa huli ay umamin si Sanchez sa pag-atake sa maraming babae. Inamin niya ang panunubay sa mga biktima, pagsasaliksik sa kanilang personal na buhay, at maingat ang napagpaplano ng kanyang mga pag-atake. Ngunit nang tanungin tungkol kay Megan Barroso, tumanggi siyang umamin. Ipinangako niyang wala siyang kinalaman sa pagkawala nito. Hindi naniwala ang mga investigador sa kanyang sinabi. Isang kaibigan ni Sanchez ang nagsabi sa pulis na minsan niyang nabanggit ang isang kalapit na bangin bilang perpektong lugar upang itago ang isang bangkay. Batay sa impormasyong iyon, nag-organisa ang mga awtoridad ng malawakang paghahanap. Halos 3,000 voluntaryo ang sumali sa mga pulis sa pagsiyasat ng mabatong lugar. Sa kalaunan, dinala ng mga search dog ang mga investigador sa isang maliit na bangin sa isang liblib na daanan. Sa ilalim nito, natagpuan nila ang labi ng tao. Dahil sa advance na pagkabulok, mahirap ang pagkakakilanlan. Ngunit isang singsing na natagpuan sa kamay ng biktima ang tumugma sa isa na kilala na suot ni Megan. Kinumpirma ng dental records na ang labi ay kay Megan Barroso. Tinutukoy ng medical examiner na si Megan ay binaril ng isang beses sa tiyan. Hindi agad ito nakamatay. Gayunpaman, ang kondisyon ng labi ay hindi na nagbigay daan upang malaman ang buong sakdal ng pinagdaanan niya matapos tukutin. Isang detalye ang kapansin-pansin. Nakasuot si Megan ng panty na hindi kanya. Alam ng mga investigador na pinilit ni Sanchez ang ibang biktima na isuot ang pantay na kanyang ibinibigay, na nagpapatibay sa paniniwala na si Megan ay inabuso bago mamatay. Karagdagang pagsusuri sa forensic ang nagpakita ng glitter sa loob ng truck ni Sanchez. Ang parehong bihirang hexagonal glitter na ginamit sa party na dinaluhan ni Megan ay natagpuan sa kanyang buhok, jacket, at pati sa AK-47. Ang microscopic na tugma ay nagpapatibay sa kaso ng prosekusyon. Noong ika-10 ng Agosto 2001, kinasuhan si Vincent Sanchez ng 62 criminal counts, kabilang ang sexual assault sa hindi bababa sa 13 babae at ang pagpatay kay Megan Barroso. Sa mga pagdinig sa korte, sinubukan ni Sanchez na umamin sa pagpatay kay Megan. Ngunit tinanggihan ng hukumang plea dahil sa teknikal na issue. Tumanggi siyang tukuyin ang antas ng pagpatay o kilalanin ang mga aggravating factors.
na parehong kinakailangan para sa sentensya. Dahil dito, nagpatuloy ang kaso sa paglilitis. Hindi ipinagtanggol ng depensa ang inosensya. Sa halip, iginiit nila na wala raw intensyon si Sanchez na patayin si Megan. Nilabanan ng mga prosekutor ito gamit ang napakaraming ebidensyang forensik, testimonya ng mga saksi, at pagsusuri ng mga eksperto. Hindi naniwala ang hurado sa mga argumento ng depensa. Noong 2003, napatunayang guilty si Vincent Sanchez sa first-degree murder at hinatulan ng kamatayan. 3 taon ang lumipas. Nagpatupad ang California ng moratorium sa mga ehekusyon. Ang sentensya ni Sanchez ay binago sa life imprisonment na walang posibilidad ng parol. Hanggang ngayon, siya ay nananatiling nakakulong, kung saan inaasahang gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Para sa pamilya ni Megan Barroso, kaunti lamang ang ginhawang dinala ng hustisya. Nawala sa kanila ang isang anak, kapatid, at isang batang babae na halos nagsisimula pa lamang sa kanyang buhay. Iniwan ng kanyang kamatayan ang permanenteng marka sa komunidad at nagsilbing matinding paalala kung gaano ka-vulnerable ang mga ordinaryong sandali. Ang kaso ni Megan Barroso ay nananatiling nakakatakot na halimbawa ng maingat at planadong karahasan na isinagawa ng isang predator na nagtatago sa mata ng lahat. Ipinapakita rin nito ang kahalagahan ng tiyaga sa investigasyon at ang tapang ng mga nakaligtas na nagsalita. Bagamat nahinto na si Vincent Sanchez, hindi pa rin tuluyang natatapos ang kaso. Hindi isinantabi ng mga investigador ang posibilidad na may iba pang biktima. Mga kababaihang, hindi nagkaroon ng pagkakataong ikwento ang kanilang karanasan. Ang kwento ni Megan Barroso, gayunpaman, ay hindi malilimutan. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.